Nagwakas na kanina ang mahigit isang taong investigasyon ng Senado sa umunoy mga anomalyang kinasasangkutan ni Vice President Jejomar Binay. Humabol din sa uling pagdinig ang kalyado ni Binay na si Senador Juan Ponce Enrile na may mga binitiwang buwelta at pang-uusisa. Nakatutok si Jam Sisante. Matapos ang 25 pagdinig sa loob ng halos 1.5 taon, tinapos na ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang kanilang investigasyon sa mga alegasyon ng katiwalian laban kay Vice President Jejomar Binay. Just to remind everyone, these subcommittees proceedings were undertaken in aid of legislation. Pero bago magtapos, binanatan muna ni Senador Antonio Trillanes IV ang isang political ad ni Binay na nagpakita ng video ng bulto-bulto raw na ebidensyang isinumite ng Vice Presidente na hindi raw pinansin ng Senate Committee. Ito pong mga folders na ito na ipinakita dyan po sa video ni Vice President Binay na nandito ngayon po sa likod natin, ay ito po ang ebidensya laban sa kanya. Yan po, hindi po niya sinabmit yan. Kinuha po namin yan ng mga ebidensya laban sa kanya at may mga kopya na po niya na i-forward sa Ombudsman. Hindi dumalo si Binay sa kahit isa sa 25 pagdinig. Ayon kay Trillanes, ang ibinigay lang daw ni Binay ay ang 8 pahinang affidavit nito kung saan itinanggi niya ang mga alegasyon ng katiwalian. Pero sabi ng kampo ni Binay na dati nang itinanggi ang mga alegasyon ng katiwalian, isinumite ng pamahalaang lungsod ang mga dokumento para ipakitang nakikipagtulungan sila sa Senado. Makikita raw dito na lahat ng transaksyon at proyekto ay bukas sa pagsusuri at alinsunod sa mga patakaran. Ang kaalyado ni Binay na sa Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile na dumalo sa pagdinig sa unang pagkakataon, tinanong kung nabasa na ba ng komite ang lahat ng dokumento. And were those documents analyzed already to be sure that indeed what we're discussing here is true? We have gone over a lot of the documents, but I cannot say that it's 100%. Sir. But when we wrote that first partial report, the report cited documents. Pinakita ni Bondal sa presentasyon niya ang kayamanan daw ni Binay base sa SAL nito. Pero inurirat ni Enrile si Bondal sa alegasyong may mga dummy ang vice-presidente sa iba't ibang kumpanya na nakakuha ng kontrata sa Makati. Kung kayo ay nag-aral para parusahan yung tao, dapat alam ninyo ano ba itong corporate foundation na ito na connected kay Vice President. Kasi nga, At, ano naman ang connection nitong foundation na ito kay Gerardo Limlingan? Walang connection si Vice President sa mga iba eh. hindi po. Kaya nga po si Gerardo Limlingan ang kanyang bagman po eh. Kaya Lahat siya. Ano nga ang umpisa? Isang linya from Vice President Binay, bumaba na po kay JC Binay Foundation. At makikita po ninyo isang linyang dilaw na tumuturo sa pangalan ni Mr. Jerry Limlingan, and from there, makikita po nyo na nagkabit-kabit na yung lahat ng foundation at iba't ibang taong nagkaroon na ng kaugnayan kay Vice President Binay. Pag mo sa husgado yan, that's meaningless eh. You have to trace the flow of wealth kung paano, saan nang galing. Pinansin din ni Enrile kung saan ang galing ang mga impormasyon ni Bondal. So you're just quoting a second party as a basis of your declaration. Well, but it proves our point na nagkaroon ho talaga ng malaking nakawan sa Makati kasi yan po nagpapatunay. AMLA ba ang nagbigay sa'yo ng informasyon na yan? Binasa ko po sa report ng Inquirer. Pinaharap din ng komite sa pagdinig ang reporter ng Philippine Daily Inquirer na si Nancy Carvajal upang patutuhanan ang nilalaman ng kanyang article patungkol sa AMLAC. Meron ba nagsabi na mali yung isinulat ninyo? Well, from the side of Vice President Binay, Your Honor, but from the AMLAC, we haven't heard of anything. Kung susundan po natin yung istoryang lumabas sa Inquirer, makikita po natin na si Jerry Limlingan at Ebeng Baloloy ang pinakamalapit kay BP Binay. Nagkaroon po sila ng 3 bilyong pisong pumasok sa kanilang mga bank accounts. Tatandaan po natin, it is a matter of record na si Jerry Limlingan ay tumatanggap lang daw ng 30,000 a month. At si Ebeng Baloloy naman ay tumatanggap na hindi higit ng 50,000 a month as Secretary of in the City Hall of Makati.
Inulit naman ni dating Vice Mayor Ernesto Mercado na dating malapit kay Binay kung paano kumita umano ang pamilya Binay mula sa service contracts at pagkakaroon ng ghost employees sa Makati. Sa pagtatapos, giniit ni Mercado na hindi siya nagsisisi sa ginawa niya sa dating kaibigan. Pinili ko na hong mataya sa bingit ng kamatayan ng buhay ko kasi kawawa naman po ang sambayan ng Pilipino. Kawawa naman po ang ating bayan. Kung lahat ng may nalalamang katiwalian ay matatakot na magsabi ng totoo kasi ayaw niyang mamatay. Si Trillanes masaya raw sa kinahinatnan ng investigasyon. Yung money laundering, that's one, tax evasion. Tapos yung mga violations nila dun sa Hacienda Binay na nagpatayo sila ng mga structures without building permits. Yung mga ganon, every single act, constitute would either a graft charge or a plunder charge. Ayon kay Pimentel, kabilang sa naging bunga ng investigasyon ng Senado ay ang paghahain ng mga reklamo laban kay Vice President Binay, ang pag-aksyon ng Ombudsman para ipadismiss si Makati Mayor Junjun Binay, ang pagpapafreeze ng AMLAC sa assets ng mga Binay, bukod pa sa pagbubuo ng mga panukala para sa pagbago ng procurement law, pagpapalakas ng kapangyarihan ng Ombudsman at pagbabalangkas ng Anti-Dummy of Public Officials Law. Sa mga susunod na linggo daw ilalabas ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang kanilang buong report ukol sa isinagawang investigasyon. Kasama dyan ang kanilang rekomendasyon ukol sa mga dapat baguhin sa batas nang mawakasan daw ang mga problema sa sistema na nagbibigay daan sa katiwalian. Jam si Sante, nakatutok, 24 oras.